we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Mayong hapon, ini ang 1 Western Visayas, masaligan, sadsaran sang kamatuoran kag wala sang ginadampigan. Ako si Gertrude Charlatan, live sa GMA Iloilo Station. Magadulong sa inyo sa pinakadako kag komprehensibo nga mabalita sa Bisaya nakatungdan. Ako naman si Eden Priatos, live diri sa GMA Bacolod Station. Mga kapuso, National Grid Corporation of the Philippines, posible magapatuman sang manual load dropping bangod sa kakulang sang power generation supply. Kapuso, mga konsumidor, ginapaalerto pagkatapos nga nag-trip ang PDC Unit 3 kagabi. Mga electric distribution utility posible maapektuhan. Yaring balita ang itutukan ni Zen Kilantang Sasa. Plano sang National Grid Corporation of the Philippines nga magpatuman sang manual load dropping pagkatapos nga mag-trip ang PDC Unit 3 alas 6:44 kagabi. Iniagod mapreserba ang integridad sang transmission system sang NGCP. Ilabi na nga nagluntad ang 4 ka adlaw nga power outage sang Enero 2 nga naapektuhan ang isla sang Panay, Guimaras kag porsyon sang Negros. Nahibaloan nga ang PDC Unit 3 ang isa sa pinakadako nga planta sa Panay subgrid nga may kapasidad nga 150 megawatts. Pagklaro sang NGCP, bastante pasubong ang power supply apang ginapaalerto lang ang publiko sa posible nga ma-experience liwat nga power interruption. It's just a precautionary, no? The possibility is there. But for now, everything is enough. And as you recall naman, si PDC Unit 3 was out naman the whole time last 6 December, no? Mid-December. And okay naman, no? Ang aton nga power supply that time. But again, as we experienced, no? After that incident, no? Pag January 2, that another power plant went out. That's why we're just giving this advance precautionary information. Bangod sini, nag-abiso naman ang mga electric cooperative kag distribution utilities sa mga konsumidor sa Western Visayas. May ma-offline pa gid nga another any no, of these 3 plants na online subong. So sigurado gid na nga insufficient gid ang supply no diri sa Panay. And we are hoping man nga makabalik dayon no si PDC Unit 3 parang at least no ma-ensure man natin sufficient trend ang power supply margin. No? We posted this advisory just to give a heads up sa aton sining mga consumers kay basi makibot naman sila nga may interruption. But as of the moment, we cannot provide yet some affected feeder kay nakadepende ini sa load nga iga-request sang NGCP kung pila ka megawatt ang iga-load drop nila. Hindi naman komporme ang mga konsumidor sa Iloilo City nga liwat mag-antos sa madugay nga wala sang kuryente. Perwisyo sa appliances, negosyo, pangabuhian kag pati sa ikaayong lawas sang tao. Hindi ka gamit electric fan. May motor sa tubig, wala kami tubig. Di kay bala mo may hapuon kami di kag may kabataan mabudlay gid sa samon ya. Kinanglan dyan naman data, yan naman gamit naman yung data. Kung yawan kami kakontak sa mga customer. Madumduman nga gintalakay na sa Senado kag Kamara ang natabo nga power outage sa rehiyon. Subong ginahulat pa ang resulta sang investigasyon. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa, 1 Western Visayas. Mga puso sa Bacolod City naman, signature campaign para sa ginadusao nga Cha-Cha, Charter Change, ginapatigayon sa mga baranggayan. Pila ka opisyales ng empleyado sa barangay nagahikot sang kampanya sa pagpapirma. Yaring balita nga itong gintutukan.
Nagdangat sa 69,098 kapirmang nabaton sang COMELEC gikan sa tanan nga barangay sa Bacolod City sa malapnagon nga kampanya sa ginaduso nga charter change. 20% ini sa masobra 340,000 number of voters sa syudad santo sa records sang COMELEC Bacolod City. Wala man kita ya nag-set sang deadline no kay ti ila na ya that will form part sang ilang nga petition. Ang iba niya may ara sila ya do ka organization andiriya wala no so individual ni siya ya. Kung tanaw naton ti 3% man lang no ang kinahanglanon nila per district no for Bacolod City nagsubra sila sa 3%. Bukas ang COMELEC nga magbaton pa sang dugang nga pirma. Apang pagklaro ni Attorney Kanya, safekeeping lang sang pirma ang mando sa COMELEC. Counting lang gid yang ginhimo naton wala kita ya nag-verify sang mga signatures whether or not signatures ina sa mga botante sa Bacolod. Sa Barangay Alihis, ginako sa punong barangay nga ginpangunahan sa opisyalis ng barangay ang kampanya sa pagsulong sang charter change pinagi sa People's Initiative Signature Campaign. Pahayag ni punong barangay Diogracias de la Vega sa isa ka pagsinapol upod makaangin nga kapitan sang tinalikda niya January 8. Ginpasikto sila kung pinaka-porsyento sang ilang mga botante nga residente ang makapirma. January 12, ang deadline nga ibalik ang pirma, masobra 4,000 ang iya natipon. Di simpleyado kung nga 300, magtagpulo-pulo lang 3,000 na. Sa 48 ka por chairman, magtagpulo-pulo. Tako sa nga ko niya na pirmahan. Ginpanginwala man sining issue nga may tagtaga na isang kwarta kabaylo sang pirma. Wala ini kwarta. Lagi ka duwa, wala ini pilitay. Kaya ang ginatawag, people initiative, ang sinuya ang gusto. Ang ini nga may empleyado sa barangay, nahangpan kuno nga dapat baguhin na ang 1987 Philippine Constitution. Amo na iya kabuto na nagpirma kami. Wala kayong bayaran? Wala yun, siyempre. Pabayag with my own initiative. Promise. Para sa mga progresibo ang grupo, mas madamo nga issue nga dapat unahon ng gobyerno kaysa sa charter change. So dako ini nga challenge kay BBM sa Senado, sa Kongreso kag sa LGU nga dapat hindi lang charter change ang ginaistoryahan sa Subong, sa Malacañang. Upod, Kirill Casillo, Adrian Prietos, 1 Western Visayas. Samtang pila ka mga residente sang barangay Bituon Haro nagaaligar nga wala ginpaathagan sa pagpapirma sa People's Initiative. Isa ka progresibo nga grupo ginpakamalaot ang lihok sa pagpapirma. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas live sa barangay Bituon Haro, Iloilo City. Kim? Jared, pila ka pumuluyo ang nagpirma apisarang wala makaintindi sa charter change. Ang pamangkot, mabawi paihan nila ang ilang pirma. Kung may ayuda kag kwarta nga pasalig, pamahaw naman ang promisa sa pila ka mga pumuluyo sa barangay Bituon Haro. Suno sa pila ka mga residente, wala sila ginpaatagan sang may naglibot agod nga magpapirma para sa People's Initiative. Si Nanay Rosalinda, ginbalik ang pormas bangod wala ini kuno mapaathagan sang tao nga nagapapirma sa nakasulat sa pormas. Suno sa iya, ginbilin lang sa iya kag ginsilingan balikon lang ini sa hapon, 2 ka semana na ang nagligad. Tigin basa ko, Section 17 Constitutional, amo to nga nakita ko, bala ko, ay hindi ko na iya, kung ara, balik ko. Wala ko yan nagpirma. Siyempre, before ka magpirma, basahon, wanay mo. Basi karon niya pirmahan mo daya, wala ka dahil mo ya kabaloy, ako na noon ang ginpirmahan mo na. Samtang si Nanay Josephine nga nagaobra sa sentro sa barangay, apisar nga wala gid maintindihan, nagpirma na lang bangod hingyo kuno sang ila barangay kapitan. Ginatagan ini kuno sang papel nga pirmahan para sa iya bilog nga pamilya. Tiya kuya kay daw na ipet man ko kay ari kuya ga obra sa sentro. Ti masulod man ko sinadra may ginanogi man si kapitan Samon, ginanyo ya nga mabuligan ng bala. Suno sa pumuluyo, pirma kag precinct number ang dapat nila ibutang sa papel. Wala man kuno sila ginpasaligan sang kwarta o kon ayuda. Ginatawagan sang news team ang punong barangay sang barangay Bituon apang wala ini naggasabat. Samtang ginakabig naman nga pagpanunto sang isa ka progresibo nga grupo sa panay ang ini nga lihok. Suno sa ila, isa ka pagpanglimbong nga wala ginapaatag sa mga pumuluyo antes magpirma. Bangod may pagpanunto, may pagpangitlang, hindi malayo no, nga magaduda kita sa katuyuan sa sining People's Initiative for Charter Change.
Nanindugan man ang grupo nga magapamatok sila mismo sa charter change bangod sa kabalaka nga ma-extend ang termino sang public officials kag pagagamhan sang foreign investment nga pila lang sa mga ginaduso sa pag-amyenda sang konstitusyon. Samtang suno sa impormasyon sa Comelec Iloilo City, 120 sa 180 ka mga barangay sa syudad ang nagapatigayon sang kasubong nga lihok. Ginalauman nila nga babato ng signature sheets sa Lone District of Iloilo City sa masunod nga semana. Kung mabato na ang signature sheets, magasugod na ang initiatory stage. Diri ginaisip ang pirma sa signature sheets kag paghahatagan sa certification kung pila ang numero sa pirma. Ini ang ginapasa sa Comelec and Bank. Kung may pirma na nga 12% sa tanan nga registered voters sa pungsod, amo na ini ang paghatag sang order sang NBank sa local Comelec nga magsugod na verification stage. Antes ini, pwede pa maka-withdraw ang pumuluyo sang ila pirma paagi sa pagsulat sa Comelec. I think may possible, no? Possible siya kag dapat before mag-start ang verification kay may notice man ay sa proponent nga ma-start na ang verification sang signatures. So dira nga proseso, dira na siya nga i-exclude ang iyang signature. George, sa verification stage, iga-dinayo ko igabuhin sang local Comelec ang pirma sa mga nag-withdraw. Mag-come up sila sa ang pinal na total number of signatures nga igapasa sa NBank sa pagdeterminar kung patigayunon ang plebisito. George? Madamong gid nga salamat Kapuso Kim Salinas. Sa iban pa nga balita, gindala pa sa ospital sa syudad sang Iloilo apang ginbawian gid sang kabuhi kahapon si Private First Class Rodelo Alfanza, 30 anyos sang Barangay Bato, Sagay City, Negros Occidental. Ang isa sa duha ka mga soldado sa idalom sang 61st Infantry Battalion nga nakaengkwentro sa mga katapo sang New People's Army kahapon sang aga sa Barangay Igpaho, Tubungan, Iloilo. Ini ang ginkumpirma sang 3rd Infantry Division. Napilasan sa liog ang soldado nga nangin rason sang iya kamatayon. Samtang ang isa pa ka soldado nga may igo sa likod, ang estable na subong ang kondisyon. Ginabanta 15 kakatapos ang NPA ang nakaengkwentro sang militar nga nagresponde sa impormasyon halin sa mga residente nga may presensya sa mga rebelde nga grupo sa lugar. Nagdugay sang kapin 12 minutos ang pagbayluhanay sang lupok. Mado dito sa ilang barangay nga nagapangayo mga pagkaon, naga-extort sa mga tao dito, collecting money, foodstuffs, ano. So, ginrespondihan ini sang tropa sang 61st IB that resulted sa amon nga enkwentro. Mga puso sa Bacolod City naman, multi-million smart ukon sensor-controlled traffic lights. Ginalauman nga madugangan pa. Samtang, Old City Hall sa downtown area ipaidalom na sa rehab program. Yaring balita nga itong gintutukan. Ipaidalom sa isa ka major facelift ang iconic Old City Hall sa Bacolod City nga nahamtang sa tunga sang downtown area. Ginapanong ginanas ang syudad ang mga opisina sa lugar, kaangay sang City Veterinarian Office, PWD, kag Senior Citizens Office pati man ang mga national offices nga matamat na nga manghimos sa pagsugod sa renovation works. Ang display center sa mga souvenir nga buwas ng local artist ang apektado man. Ang Bacolod City RMO ang magasaylo sa Takuling kung sa diin hamtang ang ila headquarters. Wala pa nahusgahan kung sa diin isaylo nerve center sa mga CCTV. Samtang ginapaabot naman ang duga nga 5 ka smart o kung sensor-controlled traffic lights. Magagamit ini sang radar motion technology nga nagabalor 41 milyones pesos. 16 million pesos ang balor sang 3 ka high-tech traffic lights nga una na gin-install kag ginpahamtang sa tubang sang Police Station 6 sa Takuling, North Capitol Road kag Buri Road sa Barangay Mandalagan. Ang panibago nga 5 ka traffic lights ang ipahamtang sa Circumferential Road sa Araneta Street, Lacson Extension, Burgos Extension, Santo Niño Stop kag sa bahin sa Dalan Burgos San Juan. Lunsay nga madamo sa nagalabay kag masami moderate to heavy ang traffic sa lugar. This week, their programmer will be arriving and may mga kulang-kulang pa sila nga inog-install. Ang radar way pa nila na-install. So last time, ang gintesta lang to ya is the performance of the traffic lights as regard to the power connection niya. Ang programa ang nalinya sa handom sa syudad nga mangin isa ka super city kung sa diin malapnagon nga ginagamit ang teknolohiya sa patag sang paggobyerno kag pagsinalayo sang mga residente. Opod, Kiril Casillo, Adrian Priatos, 1 Western Visayas.
Mga kapuso, Miss Iloilo 2024 ginpabakod sang kabudlay bilang tindera sang utan kag pagpangbuli sa iya agud madagan ang corona. Handom ni Alexi Brooks nga mangin beauty queen. Nagsugod sang nakita si Venus Ra sa Miss Universe pageant. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Ladies and gentlemen, please welcome your Miss Iloilo 2024. Isa ini sa mga indi malipatan nga hitabo sang Filipina-American athlete kag model halin sa banwa sang Leon nga si Alexi May Caimoso Brooks nga ginkoronahan bilang Miss Iloilo 2024. Apang ang iyadalan sa corona ang indi nangin mahapos. Elementarya pa lang ini sang namuklat sa kabudlay sang kabuhi bilang isa katindera sang utanon. Kaupod ang iya lola nga nagpadako sa iya. Malatag ko na sang sako, madala ko na papel or plastic, tapos gamulang tigid ko. Gakwat pa ko na sang kaing, gagakarit pa ko, like literally just so I could have extra money kasi they're paying you 20 pesos para ihatod na ang isa kakain sa Zagwa. So I would do that. Sa lamharon sa ning edad, nangin biktima ini sang bullying sa eskwelahan bangod sang iya pagkailom. Ati or negra, ginasudlan na nila akong bag sang bato nga puno-puno, tapos ang uniform ko nga puti, ibatangan na nila ati ako. So, siyempre, pagpuli ko, kiga na naman ko ni tita. Saysay sini nga nahanas ang iya kapasidad sa pagdalagan bilang multi-awarded nga national athlete bangod nahadlok siya nga habuyon sang bato sang nagapangbuli sa iya. Pila lang ini sa mga pagtilaw nga ginagya ni Alexi nga mo ang naging pundasyon kag motibasyon sini nga maghimakas kag labuton ang isa sa iya handom ang mangin isa ka beauty queen. Napukaw ang luyag sini sa pagrampa sa makitaan sa TV si Venus Ra bilang kandidata sa Pilipinas sa Miss Universe ng 2010. It didn't fascinate me because she was just there, beautiful and all. What intrigued me that time and what made me get fascinated to pageantry is because she was someone who's closest to my skin tone. And when you see someone that exactly somehow look like you, it gives you the confidence, it gives you the power, it gives you this dream and hope. Ang kadalagan ni Alexi, ang hindi lang iya, kundi ginahalad man sini sa iya lola basing nga nagtindog bilang iloy kag amay sini. Nagapabilin gid kay Alexi ang tudlo sang iya lola nga magbalikid sa ginhalinan. If it wasn't because of her, I don't think I'll be the same Alexi that people know right now. Kung ano ang ginahambal mo, kanakara basta ka sabihan lang. Kag masarangan na ko, ay gidyating ka mo nga bata. Matinawanon, kag mapinalangkaan. Si Alexi, maisog ang gintuwag ang sexualidad sini matapos sa talupangda ng mga laragway nga nakaporma lalaki. I'm androgynous, so there's days I'm feminine, there's days I'm masculine. I'm open to everyone. You can't really choose what it's your heart. When you like someone, you like someone. Pero yeah, I think for me, I'm androgynous, feminine, masculine, and I'm okay with it. I'm actually really happy. Wala pa man natapos ang pagdalagan kag pagrampa. Pamatuod si Alexi nga anuman ang imong sexualidad, duwag, rasa o kung inagihan sa kabuhi, hindi iniupang sa paglabot sang mga handom. Upod kay Romel Porquilla, Kim Salinas, One Western Visayas. Exciting mga puso, ara na sa syudad sang Kabangkalan sa Negros Occidental. Ang Kapuso Stars nga mangin kabahin sang Grand Coronation Night sang Miss Sinulog sa Kabangkalan 2024. Pero antes na, naghapit na isa Bacolod City Sunday Sparkle Stars, Billy Hackinson, kag Asia's Romantic Balladeer Christian Bautista kag nagtilaw sang manamit nga chicken in asal. Updanta sila karon sa gabi alas 7 sa Coronation Night kung sa din ipasalida sang 12 ka mga kandidatang ilakata home talent kagalang para makuha ang corona bilang Miss Sinulog sa Kabangkalan 2024. Bantayan taon sino sa ila ang magapangibabaw. Siyempre kahiwatan mangin mas special bangod maga-perform si Christian. Judge naman si Bilay. Kita-kits mga kapuso sa K-Center Gymnasium. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas.
Matapos ang 3 kasimana nga monitoring sa City Drug Enforcement Unit, wala na nakapalagyo pa ang 50 anyos nga si alias Alog sa gingkasa nga buy-bust operation Miyerkules ng hapon sa sulod sang isa ka hotel sa Hipodromo, Iloilo City proper. Ginaresto man ang ginapahayag kabulig sini sa operasyon nga si alias Jade, 24 anyos kag alias Jolan, 24 anyos nga ara man sa lugar sang ginpatigayon ang operasyon. 11 tanan kasashay sang suspected shabu nga ginabanta nagabalor sang 1.4 million pesos ang narecover sang kapulisan. Sunod sa Iloilo City Police, masami naga-check-in si alias Alog sa hotel kung sa diin siya ginakatuan sang iya mga parokyano. Tuig 2015 na preso man ini bangod sa paghupot sang ilegal nga droga. Sa Bacolod City naman mga nahalitan sang sunog sa Home for the Blind sa Mansilingan nagaayo sa LGU nga matagan sang libre nga duta sa relocation site. Yaring balita nga aton gintutuka. Manugduha na kadekada ang magpartner nga Sanday Tonet kag Flor de Liza nga nagapuyo sa Home for the Blind. Apisar, wala na sila sang imata nga bulag matapos mapatay, nagapabilin sila dire. Nagahilibio ng may inisamta nagayo sa LGU nga mahatagan duta sa relocation site bangod hindi mabatas nga magbalik pa sa lugar. Sa ilabalay nagsugod ang kalayo. Kasubo man tani batuno, di ba na kami may maningwa na lang kami basi may plano si Lord sa punta sa amon. Muna na ginapangayo nga bayan niya kami kag pugayan. Sa dadlaw pa nga boy nam. Sakit kit sa buot sir kay simpre siyang amon din nga kuan nga kumbaga pa sa ligi. Na siya gid nagpamunda sa tanan. Kung may ara luyag karimta na ang Home for the Blind, hindi naman mabatas sang sining visually impaired nga residente nga mangita sa layluhan. Ang ilayo, tabangan sa construction materials agad madasig nga makapatukod bago nga pulian sa lugar nga namatan. Importante sa amon niya dapat yung material para makapatukod kung maliwat sa amon niya nga maistaran. Kahit kung sa mga relief goods lang yan, bastante naman mo. Kaya nabudlayan kami, labi nagkit sa amon nga mga bulag nga hindi kakita, bla. Kabudlay sa amon pag sinilayo. Mga materyales man ang panawagan sa barangay Ilabina nga nagasululobra na ang mga bayo para sa 21 ka pamilya o kung masobra 80 ka individual. Kung makita nyo, medyo damo naman ta sa bayo. So, I think ang kinanlan, gidguro nila, basi may mga materials, bala nga pwede, nga makasugod, gid sila ya build sa ilang nga mga balay, no? Anything will do, mga ginagmay da nga mga plywood, o kung may mga extra da nga mga lansang. Mentras wala pa nasugdan ang rehabilitation sa lugar, magapabilin ang mga nahalitan sa gym sa barangay. Diri, masaksihan ang bayanihan spirit sang mga residente ka grupo, ilabi na para sa mga kabataan nga nahalitan sang sunog. Kaangay isang sining nga mga taga-parokya. Ginpahalipay ang mga kabataan bit-bit ang mahalampangan nga donasyon. Sa kabataan, mga school supplies, mga shoes, mga uniform. Kaya ang kabataan hindi iban ka eskwela because wala sila sang uniform. Opo, Kirinal Casillo, Adrian Priatos, 1 Western Visayas. Pila ka mga estudyante may magkatuhay nga reaksyon sa ginadiskusyonan nga signal jamming sa Dinagyang Festival 2024. Iloilo City Council nagpatigayon sa committee hearing angon sa ginaduso nga signal jamming sang PNP. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Sa pagsugod sang tuig, isa ang dinagyang sa most awaited nga festival sa Western Visayas. Pila sa mga nagakalangkag ang mga estudyante nga makalingaw-lingaw kag magsinadya bilang break sa pagtuon. May pila ka mga estudyante nga temprano nagakitaay sa isa ka lugar agud makatingob sad-sad sa mga dalanon sa syudad. Ini bangod, hindi na sila makakommunicate bangod sa ginpatuman nga signal jamming sang nagligan nga tuig. Kitaay lang sa isa ka lugar ko muna ang mauliti bayani. Kung first kung pangitaon ko si mama be kung din siya parte sang Iloilo, ipudlayan po mangita kondensa ya. Wala naman sang problema si A sa ginaproponer nga signal jamming sa kapulisan bangod para manini sa seguridad sang kadamaan. In kaso bla, kunyari mga butangan sila bumbabla, kung wala ang signal jamming bla, pwede nila by cellphone. Madumduman nga ginadusogid sa Police Regional Office 6 ang pagpatuman sang signal jamming sa highlights ng Dinagyang Festival 2024 para malikawan ang pamahog sa seguridad. Nagpadala na sang sulat ang kapulisan sa Iloilo City Council nga ikonsiderar ang tikang matapos nagpamutsyag si Iloilo City Mayor Jerry Treñas nga hindi inipabor sa pagdula sang signal bangod sa huol sa komunikasyon kag ekonomiya. Angot diri, nagpatigayon sa committee hearing ang Committee on Public Safety sang Iloilo City Council subong nga hapon.
Suno sa konseho, wala sila nagapamatok sa signal jamming kung masarangan sang PNP nga mahimo ini sa nagakaigo lang nga lugar sa syudad. Sang nagligad nga tuig, ginaprubahan sang konseho ang signal jamming apang nakibot nga signal shutdown na ang natabo. So, nakita tang nangin epekto sa dito no in various aspects ang pangabuhi kag even palangabuyan and regular man binga travel sa aton pumuluyo. That's why from that experience hindi na tag gusto nga maliwat pa to. Ginpahayag ni Iloilo City Police Director Colonel Jeresti Coronica sa committee hearing nga subong sa nahiwaluan nga signal shutdown ang natabo sang nagligad nga tuig. Now that we know the effect of our specific requests for specific area that it causes negative effects to na wala naman namo na imagine. Bangod sini, pila ka konsiderasyon ang naistoryahan sa committee hearing nga manginbalasihan sa rekomendasyon sa komitiba sa konseho nga talakayon sa regular session sa masunod nga semana. Upod Kermel Porquia, Kim Salinas. 1 Western Visayas. Samtang mga pugso, 100% nga saka sa kontribusyon ipatuman sa Pag-ibig Fund. Sa Pebrero, pila ka mga members pabor sa bago nga mandatory contribution scheme bangod bentaha ini sa ila. Nakatutok, Zen Kilantang Sasa. Ginasiguro ni Manang Ruby nga isa ka job hire employee sang Iloilo Provincial Hospital nga updated ang kontribusyon sini sa Pag-ibig. Inibangod sa tion sang ital-ital, makaloan ini sa ahensya gani sobra sa monthly contribution nga 100 pesos ang iya ginabayad. Man sa mga deduction, for example sa akon 500. So gintawan nila ko first loan ko 10K. Di okay man ang man makasapin sa akin. Subong man ang call center agent nga si Luella pabor kung madugangan ang monthly contribution. As an employee, maka-benefits kit kami kay for the loans, may ara man sila mga pwede mo ma-avail, may mga averages na pwede mo ma-avail bala. Tapos para sa magamit mo man imo Pag-ibig. Ginanunsyo sa Pag-ibig Fund sang damlag lang nga may pagsaka sang 100% sa kontribusyon sa mga miyembro umpisa Pebrero 1. Halin sa 100 pesos nga mandatory contribution, mangin 200 pesos na ini. Ang mangin basehan sang ahensya, amo ang 2% sang 10,000 pesos nga sweldo sa mga miyembro. Apang sarang naman nga mapasobrahan sa mga member ang ila kontribusyon. Sunod sa Pag-ibig, ang pagsaka sang kontribusyon ang magadala sang benepisyo sa member workers, bangod magataas man ang ila loanable amount sa short-term loans. Magataas man ang savings nila kung magretiro, kag mapadayon ang lowest interest sa housing loans. 10,000 na ang basis naton, 200 ang contributions ni member, si employer mahatag man sang 200. Kung dako ang aton nga savings, dako man ang mga pribilehiyo nga makuha naton no, like sa loans. Dako ang aton nga multi-purpose loan nga makuha, dako man ang aton nga housing loan, entitlement kung mag-avail kita sa housing loan. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa, 1 Western Visayas. Napa-throwback ang mga kalibonhon pati ang mga bisita sa ginhiwat nga Barter of Panay theatrical performance sa Magsaysay Park kahapon. Mismo ang mga local talents ng Kalibo ang nag-perform, kaginpakita kung paano nag-abot ang napulo ka Bornean dato sa isla sang Panay. Samtang nag-abot na sa Kalibo Aklan ang Black Rider Stars nga sanday Ruro Madrid kag John Lucas upod ang asawa ng asawa ko Cass nga sanday Lizel Lopez kag Joe M. Bascon. Naghapit anay ang mga ini sa Bakhawan Eco Park. Nag-try man sila sa tree planting upod ang mga residente. Wala syempre nila ginpalampas ang chance nga matilawan ang exotic food nga ginapabugal sang Kalibo, ang tamilok. Kagkaroon na sa gabi ang Kapuso Fiesta sa Kalibo Ati-Atian Festival 2024, 8 p.m. sa Pastrana Park. Bantayan ta ang surprise performances halin sa Kapuso Stars. See you there!
Mabusa magluwas sa jacket, hindi gihapon magkalipat, magdala sang payong. Sunod sa pag-asa, padayon gihapon ang huyop sa northeast monsoon ukon hangin amihan sa Luzon pati man sa Visayas. Nga magadala gihapon sang mabugnaw nga temperatura kag pagpanaliti. Shear line naman ang gapekto sa Mindanao. Lauman ang pag-ulan sa pinakabahin sa Negros Occidental kag Panay Island subong hapon hasta karon sa gabi. Posibleng localized thunderstorm sa Luzon kag malapad nga pag-ulan sa Mindanao. Naka-adjust na sinitag sa mga role bilang magkatrabaho sa Love, Die, Repeat sa Janeline Mercado kag Sian Lim bilang Angela kag Bernard. Mag-asawa ang duha sa series nga sama-sami may challenging kag intense nga mga eksena. Dako nga bagay kuno nga nang maintain sang duha agila friendship agud mangin effective sa ilatag sa mga role. Ang dugang pangamaagyan ni Angela kag Bernard bantayan ta mga kapuso sa Love, Die, Repeat 8:50 PM sa GMA Prime pagkatapos sang Black Rider. Natural kag effortless ang acting sang cast sang Asawa ng Asawa Ko. Sa episode sang Martes, usaringin kasal si Christy kag Jordan. Gusto ni Jasmine Curtis Smith kag Raver Cruz. Napasana o lag netizen sa wedding photo sa series apang sa makadali lang ini. Magod magabulagay man ang duha sa adlaw mismo sang ilang honeymoon. Bantayan ang mas intense pa ang mga eksena sa Asawa ng Asawa Ko 9:35 PM sa GMA Prime pagkatapos sang Love, Die, Repeat. Samtang yari naman ang mga eksena nga mo dapat mamiss sa Black Rider. Bago nagwa na sa publiko ang impormasyon sa Golden Scorpio na matamat na sila nga nagaginamo. Ano ba lang ila pamaagi agud makabalos. Mabungkag na ba lang ila grupo, inakagiban pa ang aksyon ng mga eksena bantayan sa Black Rider sa GMA Talibabad pagkatapos sang 24 oras. Sa aton mga kapuso diri sa Western Visayas, kag subong man sa aton mga kapuso abroad, madamo gini salamat sa pagtutok. Ako sa Eden Priatos. Kapuso, mag-isa kita kag hibaloon ang mga balita tungod local news matters. Ako si Gertrude Charlatan, ini ang One Western Visayas, bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.